Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Santos at mayroon akong 15 taong karanasan sa medisina. Ngayon, ating tatalakayin ang isang paksa na malapit sa puso ng maraming Pilipino, ang pagkontrol sa type 2 diabetes gamit ang simpleng money. Mga kababayan, mula noon hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na ang diabetes ay isang sakit na habang buhay mong dadalhin. Kapag mayroon ka na nito, para kang nakatali sa gamot, iniksyon at mahigpit na dieta na punong paghihirap. Tuwing umaga, marami ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang tableta para sa blood sugar o isang insulin injection. Ang ugaling ito ay unti-unting nagiging bangungot, na nagiging sanhi upang ang nga pasyente ay laging nabubuhay sa takot, pagod, at pangamba sa mga posibleng komplikasyon. Ngunit ang totoo ay hindi ganun. Maraming modernong paaral ang napapatunay na kung ang pasyente ay marunong kumain ng tama, pumili ng tamang pagkain, at samahan ito ngang maluso na pamumuhay, ganap nilang makontrol ang kanilang blood sugar, unti-anting bawasan ang dosis and gamot, at may magkasopa nga na hindi na masyadong umaasa sa gamot. Ito ay maaring mahirap paniwalaan. Ngunit kapag narinig ninyo ang kwento ngayon, tiyak na magugulat kayo. Sa dami ng pamilyar na pagkain sa ating mga Pilipino, mayroong isang maliit, mura, at simpleng butil na akala mo ay pangmerienda lang o palamuti sa pagkain, ngunit nagtatago itong napakalaking kapangyarihan para sa kalusugan, lalo na sa mga may type 2 diabetes. Ito ay walang iba kundi ang mani o Arachis hypogea. Ang simpleng butil na ito ay napatunayan ng agam na may kakayahang sumuporta sa pakontrol ng blood sugar, bawasan ang panganib ng komplikasyon, at makatulong pa nga sa maraming tao na maramdaman ang malaking pagbabago sa loob lamang ng isang buwan ng patuloy na tamang paggamit. Subukan ninyong isipin kung araw-araw ay idaragdag lang ninyo ang isang dakot ng mani sa inyong dieta, bukod sa masarap na, matipid pa, at nagdudulot ng napakagandang benepisyo sa blood sugar, hindi ba't napakagandang balita nito? Hindi ito gawa-gawa o pananakot, kundi ang resulta ng kilalang siyentipikong pag-aral sa buong mundo. Sa video na ito sa aking channel, alamin natin kung bakit may ganitong mahiwagang epekto ang mani sa type 2 diabetes. Sisimulan natin sa mga sanhingang sakit, ang nutritional components ng mani, ang mekanismo ng epekto nito sa blood sugar, hanggang sa tamang paggamit upang makuha ang lahat ng benepisyo ng hindi nakakapinsala sa katawan. Ibabahagi ko rin ang mga dapat tandaan upang maiwasan ang mga pagkakamali dahil kung mali ang pagkakakain, ang mani ay maaring maging kabaliktaran ng epekto at lalong lumala ang kalagayan ng kalusugan. At bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo, sa pang-araw-araw ninyong buhay, madalas ba kayong kumakain ng mani? Kung oo, mangyaring maiwan ang numero 1 sa comment section, at kung bihira naman, maiwan ang numero 0 para malaman ko. Pagkatapos nito, susuriin natin ang unang bahagi upang maunawan kung ano talaga ang type 2 diabetes at bakit ito naging napakalaking pasanin. Bahagi 1. Type 2 Diabetes. Isang pasanin sa kalusugan. Mga kababayan, bago natin pag-usapan ang espesyal na epekto ng mani, kailangan nating maunawaan ng mabuti ang sakit na type 2 diabetes na kasalukuyang pinamumulan ng pangamba hindi lamang sa matatanda kundi maging sa mga nasa produktibong edad. Ang type 2 diabetes ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay patuloy na gumagawa ng insulin, ngunit ang mga selula sa katawan ay hindi tumutugon ng epektibo sa hormon na ito. Sa madaling salita, nagiging insulin-resistant ang katawan. Kapag nangyari ang insulin resistance, ang asukal sa dugo ay hindi naipasok sa mga selula upang maging enerhiya, kundi naipon sa dugo na nagiging sanhingang matagal na pagtaas ng blood sugar. Ang kondisyong ito ang ugat ng maraming mapanganib na problema sa kalusugan.
Hindi tulad ng type 1 diabetes na kadalasang lumilitaw sa pagkabata, ang type 2 diabetes ay pangunahing nabubuo ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Kadalasan, marami ang nakadiskubreng na sakit kapag nagpapakonsulta sila para sa regular na check-up. O kapag may lumitaw na abnormal na sintomas tulad na matagal na pagkapagod, labis na pagkauhaw, madalas na pag-ihi o sugat na matagal gumaling. Dahil ang sakit ay tahimik na umuunlad, hindi kakaunti ang nakadiskubre lamang nito kapag mayroon ng komplikasyon. Sa panahong iyon, ang paggamot ay nagiging mas mahirap. Ang mga bunga type 2 diabetes ay hindi lamang limitado sa mataas na blood sugar. Kung hindi makokontrol, ang sakit na ito ay maaring magdulot ng komplikasyon sa puso tulad ng atake sa puso, stroke, komplikasyon sa mata na nagreresulta sa pagkabulag, komplikasyon sa bato na nagreresulta sa chronic kidney failure at dialysis habang buhay, at pinapatas pa nga ang panganib ng pagputol ng paa dahil sa diabetic foot infection. Ang mga komplikasyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na sakit kundi nagdudulot din ng matinding emosyonal at financial na pasanin sa pamilya. Ayon sa Gay World Health Organization, bawat 11 segundo sa buong mundo, may isang namamatay dahil sa komplikasyong may kinalaman sa diabetes. Sa Pilipinas, ipinapakita nga estadistika nga Department of Health na mabilis na dumarami ang bilang ng taong may diabetes sa nakalipas na 2 dekada. Kapansin-pansin na ang bilang mamay type 2 diabetes ay bumubuo ngang higit sa 90% ng kabuang bilang ng mga pasyenteng may diabetes. Ipinapakita ngang bilang na ito ang pagiging laganap at panganib ngang sakit. Ang nakakabahala ay marami pa ring pasyente ang naisip na sapat na ang regular na pag-inom ng gamot. Ngunit sa katunayan, ang ganap na paasa sa gamot habang ang dieta at pamumuhay ay hindi binabago ay nagreresulta sa limitadong epekto ng paggamot, ang blood sugar ay maring pabago-bago na nagiging sanhi upang ang doktor ay patuloy na mag-adjust ng dosis ng gamot. Kasabay nito ang panganib ng komplikasyon. Maaring narinig na ninyo ang maraming kasong pag-inom gamot para sa blood sugar sa loob ng maraming taon, ngunit hindi bumuti ang sakit, sa halip, lumitaw pa ang makomplikasyon. Dahil dito, idinidiin ngayon ngang modernong medisina na upang makontrol ang type 2 diabetes, ang gamot ay bahagi lamang. Ang susi ay ang wastong nutrition, regular na ehersisyo, at pagkontrol ang timbang. Kapag naunawaan natin ang ugat at panganib ng sakit, mas makikita natin ang halaga ng mapakain na maring sumuporta sa pagpapabuti ng insulin resistance at makatulong na patatagin ang blood sugar. Kabilang dito, ang mani ay lumilitaw bilang isang pagpipilian na parehong abot kaya, matipid, at nagdudulot ng hindi inaasahang epekto. Pagkatapos nito, susuriin natin ang nutritional components ng mani upang malaman kung bakit ang simpleng butil na ito ay maaring maging isang mabisang katuwang para sa mga may type 2 diabetes. Bahagi 2. Nutritional components ng mani. Mga kababayan, kapag binabanggit ang mani, karamihan sa atin ay iniisip lang na ito ay isang pangkaraniwang merienda na kadalasang lumalabas sa mga salusalo, pritong mani na may asin o sa mga simpleng kakanin. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng manipis na balat nito ay nakatago ang isang kayamanan ng nutrisyon na patuloy na pinatutunayan ng modernong agam ang halaga. Ang nasangkap na ito ang lumikha ng malakas na epekto ng mani sa type 2 diabetes. Una, ang mani ay isang napakayamang pinakmumulan na plant-based protein. Sa 100 gramo ng mani, mayroong higit sa 25 gramo ng protina. Ito ay isang malaking halaga na protina kumpara sa maraming iba pang butil.
Ang protina ay hindi lamang nakakatulong sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan kundi mayroon ding mahalagang papel sa pagpapatatag ng blood sugar. Kapag mayroong karagdagang protina sa pagkain, ang proseso ng panunaw at pagsipsip ng asukal ay nagaganap ng mas mabagal, kaya't maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Para sa mga may diabetes, ang paglilimita sa biglaang pagtaas nga blood sugar pagkatapos kumain ay napakahalaga upang protektahan ang mga daluyan ng dugo at internal organs. Bukod sa protina, ang mani ay naglalaman din ng malaking halaga ng malusog na taba. Karamihan sa taba sa mani ay monounsaturated at polyunsaturated fatty acids, lalo na ang oleic acid at linoleic acid. Ang nga ito ay mga mabuting taba para sa puso, na may kakayahang bawasan ang bad cholesterol at dagdagan ang good cholesterol, kaya't pinoprotektahan ang cardiovascular system na madaling masira sa mga may diabetes. Higit sa lahat, ang malusog na taba ay nakakatulong din na mapataas ang insulin sensitivity, binabawasan ang insulin resistance na siyang ugat ng type 2 diabetes. Isa pang kalakasan ng mani ay ang mataas na fiber content nito. Ang fiber sa mani ay kabilang sa soluble fiber na may kakayahang sumipsip ng tubig at bumo ng gel layer sa bituka na nagpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng asukal. Dahil dito, pagkatapos kumain ng mani, ang blood sugar ay hindi biglang tatas kundi mananatiling matatag sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa rito, ang fiber ay nagpapakain din sa mga good bacteria sa bituka na tumutulong sa malusog na sistema ng panunaw at didirektang nagpapabuti sa glucose metabolism. Hindi lamang iyan. Ang mani ay naglalaman din ng maraming essential minerals. Ang pansin ay ang magnesium. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang magnesium ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng blood sugar at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang mataong may diet na mayaman sa magnesium ay kadalasang may mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Bukod sa magnesium, ang mani ay naglalaman din ng manganese, zinc, iron, at potassium. Lahat ng ito ay nag-ambag sa balanseng metabolismo at sumusuporta sa pagana ng katawan. Ang mani ay mayaman din sa B vitamins, lalo na ang niacin at folate. Ang niacin ay nakakatulong na mapabuti ang blood circulation, bawasan ang cholesterol, habang ang folate ay mahalaga para sa blood cell formation at cell regeneration. Para sa mamay diabetes, na kadalasang may kakulangan sa nutrition dahil sa mahigpit na dieta, ang pagdaragdag may vitamins mula sa mani ay isang kapakipakinabang na pagpipilian. Ang isang kagilib-gili na bagay na kakaunti ang nakakaalam ay ang mani ay naglalaman ng isang makapangyarihang antioxidant compound na tinatawag na resveratrol na kilala sa red grapes at red wine. Ang resveratrol ay may kakayahang protektahan ang mga selula mula sa pinsala ng free radicals, bawasan ang pamamaga at mabuti para sa puso. Para sa mga may diabetes, ang chronic inflammation at oxidative stress ay mga salik na nagpapalala sa sakit at nagdudulot ng komplikasyon. Sa makatuwid, ang resveratrol sa mani ay may malaking halaga sa pag-iwas. Bukod sa resveratrol, ang manipis na balat na nakabalot sa mani ay naglalaman din ng maraming polyphenols at flavonoids, mga plant compounds na napatunayang may kakayahang bawasan ang pamamaga, protektahan ang ate at bato, at mapabuti ang insulin sensitivity. Kaya naman, kapag kumakain ng mani, dapat panatilihin ang balat na ito sa halip na itapon dahil naglalaman ito ngang maraming mahahalagang bioactive compounds. Mula sa mga pagsusuring ito, makikita na ang mani ay hindi lamang isang pagkain na mayaman sa enerhiya kundi isang perpektong kombinasyon ng protina, mabuting taba, fiber, bitamina, at mineral. Lahat na ito ay nagtutulungan upang lumikha na isang espesyal na epekto sa pagpapatatag
na blood sugar at pagprotekta sa kalusugan na puso. Upang mas madaling maunawaan, mayroong isang pag-aral na inilatala sa Journal of Nutrition na nagpakita na ang mga taong regular na kumakain ng mani o peanut butter ay may mas mababang panganib ng type 2 diabetes kumpara sa mga hindi kumakain. Isa pang pag-aral sa Harvard University na sumubaybay sa 10,000 kababaihan sa loob ng maraming taon ay napakita rin na ang pagkonsumo ng maninang 2 hanggang 5 beses bawat linggo ay nakakatulong na bawasan ang panganib. Enehe pagbuo. Enehe type 2. Diabetes. Enehe alos. 30%. Ito ay napakapaniwalaang manumero na napapakitengang siyentipikong halaga sa likod ng simpleng butil na ito. Kapag lubos na nating naunawaan ang kayamanan ng nutrition na nakatago sa bawat butil ng mani, madali nating maipapaliwanag kung bakit ang mani ay maaring magdulot ng positibong pagbabago sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkatapos nito, susuriin natin ang mekanismo kung paano nakakaapekto ang mani sa katawan upang makita kung bakit sa isang dakot lang ng mani bawat araw, ang mga pasyenteng may type 2 diabetes ay maring makabuluhang mapabuti ang kanilang blood sugar. Bahagi 3. Ang mekanismo ngang mani sa pagkontrol ngang diabetes. Mga kababayan, sa nakaraang bahagi, napag-usapan natin ang mga mahahalagang nutrisyon na matatakpuan sa mani. Ngunit marahil ay nagtataka pa rin kayo kung paano nagagawa ang sustansyang iyon na magkaroon ng malakas na epekto sa type 2 diabetes hanggang sa punto na marami ang nakakaranas ng pagbabago sa loob lamang ng isang buwan. Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating suriin ng mas malalim ang mekanismo kung paano nakakapekto ang mani sa pagproseso ng asukal sa katawan. Ang pangunahing punto ay ang kombinasyon nege, protina at fiber sa mani. Kapag kumakain tayo ng kanin, pansit, o iba pang pagkaing mayaman sa carbohydrates, ang asukal sa pagkain ay mabilis na nasisipsip na nagiging sanhing mabilis na pagtaas ng blood sugar sa maikling panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga may diabetes ay madalas na nakakaranas ng post-meal hyperglycemia na nakakapinsala sa mga daluyan ng dugo at internal organs. Ngunit kung mayroong karagdagang protina at fiber mula sa mani sa pagkain, babagal ang bilis ng panunaw. Kailangan ng protina ngang mas mahabang panahon para matunaw, habang ang soluble fiber ay bumubuo ng layer sa digestive tract na nagpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng asukal. Dahil dito, ang blood sugar ay unti-anting tumataas at mas nagiging matatag na iniwasan ang mga mapanganib na biglaang pagtaas. Ang pangalawang mekanismo ay may kinalaman sa malusog na tabe sa mani. Maaring napansin ninyo na sa loob ngang maraming taon, ang tabe ay kadalasang maling naintindihan bilang sanhing sakit. Ngunit hindi lahat ng taba ay masama. Ang saturated fat at trans fat lamang ang salarin sa pinsala sa puso, samantala ang monounsaturated at polyunsaturated fats na matatagpuan sa mataas na proporsyon sa mani ay napakabuti para sa katawan. Ang mataba na ito ay napatunayang nakakatulong na mapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin ang mga selula sa katawan ay mas mahusay na tumutugon sa insulin, kaya binabawasan ang insulin resistance na siyang pangunahing sanhing ng type 2 diabetes. Kapag napabuti ang insulin sensitivity, mas epektibong gagamitin ng katawan ang insulin na magdadalangang asukal sa mga selula sa halip na hayaan itong maipon sa dugo. Bukod pa rito, ang malusok na taba sa mani ay nakaambak din sa pakbaba ng bad cholesterol at paktas na good cholesterol. Ito ay lalong mahalaga para sa mamay diabetes dahil hindi lamang sila nahaharap sa panganib ng mataas na blood sugar, kundi pati na rin sa panganib ng dyslipidemia, atherosclerosis at cardiovascular complications. Ang tamang
Pagdaragdag ng mani ay parang isang bala na tumama sa dalawang target, nakakatulong na patatagin ang blood sugar at pinoprotektahan ang puso. Ang pangatlong mekanismo ay ang papel ng magnesium. Ito ay isang mineral na sagana sa mani na gumaganap bilang isang susi upang maging epektibo ang insulin. Ipinapakita ng baaral ng nga taong may mababang antas ng magnesium sa dugo ay kadalasang madaling kapitan ng insulin resistance at may mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. Kapag regular na dinadagdagan ang mani, ang maraming magnesium ay makakatulong na mapataas ang insulin sensitivity at mapabuti ang control sa blood sugar. Isang pag-aral na inilathala sa Diabetes Care Journal ay nakpakita na ang nga taong sapat ang magnesium ay may halos 30% na mas mababang panganib na makaroon ng diabetes kumpara sa mga may kakulangan. Hindi lamang iyan. Ang mga antioxidant compounds sa mani tulad ng resveratrol, polyphenols, at flavonoids ay nag-ambag din ng malaki. Ang type 2 diabetes ay kadalasang sinasamahan ng chronic inflammation at oxidative stress. Ang nasalik na ito ay hindi lamang nagpapabilis ang pag-unlad ng sakit kundi nagdudulot din ng pinsala sa puso, bato, mata at nervous system. Ang resveratrol sa mani ay may kakayahang i-neutralize ang mga free radicals, bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga selula. Kaya naman, kapag kumakain ng mani, hindi lamang nakokontrol ng pasyente ang blood sugar, kundi nababawasan din ang panganib ng pangmatagalang komplikasyon. Isa pang mekanismo na hindi gaanong napapansin ngunit napakahalaga ay ang epekto ng mani sa pakiramdam ng kabusugan at pag-control ng timbang. Alam ninyo na ang overweight at abdominal obesity ang pinakamalaking panganib para sa type 2 diabetes. Ang mga overweight na tao ay may posibilidad na magkaroon ng mas matinding insulin resistance na nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Samantala, ang mani ay mayaman sa protina, taba, at fiber na nakakatulong na makaramdam ng kabusugan sa mahabang panahon. Kapag kumain ng isang dakot ng mani sa merienda, hindi ka masyadong maglalaway sa matatamis o pagkaing mayaman sa carbohydrates, kaya't mababawasan ang calorie intake. Ang pagpapanatiling ng malusok na timbang sa pamamagitan ng pagdaragda ng mani ay isang didirektang ngunit napakabisang paraan upang makontrol ang sakit. Upang mas malinaw na ipakita, ibabahagi ko ang resulta mula sa isang pag-aaral na isinagawa sa University of Santo Tomas dito sa Pilipinas. Ipinakita ng pag-aaral na ito na ang nga taong may diabetes na kumain ng humigit kumulang 50 gramo ng mani bawat araw kasama sa isang malusok na dieta, ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbaba sa kanilang HbA1c sa loob ng 12 linggo. Ang HbA1c ay sumasalamin sa average na antas ng blood sugar sa loob ng 3 buwan. Ang pagbaba ang index na ito ay nangangahulugang mas mahusay na kontrol sa blood sugar. Ito ay napakalinaw na siyentipikong ebidensya ang pagiging epektibo ng mani para sa may diabetes. Mayroon ding isa pang pag-aral sa Philippine General Hospital na sumubaybay sa isang grupo ng mga kababayan na regular na kumakain ng mani at peanut butter. Ipinakita nga resulta na mas mababa ang kanilang panganib na makaroon ng diabetes kumpara sa mga bihirang kumain. Ito ay napapatunay na ang pagdaragda ng mani ay hindi lamang may panandalyang epekto kundi nakakatulong din na maiwasan ang mapanganib na sakit na ito sa pangmatagalan. Sa makatuwid, ang mekanismo ngang suporta ngang mani sa pagkontrol ngang type 2 diabetes ay niliham mula sa maraming pinagsamang salik. Ito ay ang pakikipagtulungan ng protina, fiber, malusog na taba, magnesium, at mga antioxidants. Hindi lamang nila pinapabagal ang pagsipsip nga sukal, pinapataas ang insulin sensitivity, kundi pinoprotektahan din ang internal organs at sumusuporta sa pagbaba ng timbang. Lahat ay nagtutulungan upang lumihanga, isang harang na nakaatulong na maiwasan ang mataas na blood sugar at limitahan ang mga komplikasyon. Maari ninyong isipin na sa halip na umasa lamang sa gamot,
Upang mapababa ang blood sugar, ang pagkain ng mani ay parang isang natural, ligtas, at pangmatagalang solusyon na tumutulong sa katawan na mag-adjust at mapanatili ang balanse. Ito ay isang diskarte na lalong inire-recommenda ng modernong medisina dahil ito ay batay sa pamumuhay at nutrition sa halip na umasa lamang sa pharmaceutical products. Pagkatapos nito, susuriin natin ang mga komprehensibong benepisyo na dalang mani. Hindi lamang para sa blood sugar kundi para sa puso, timbang at pangkalahatang kalusugan. Ito ang bahagi na magugulat ang marami dahil ang mani ay tunay na isang regalo mula sa kalikasan. Bahagi 4. Komprehensibong benepisyo ng mani sa mga may diabetes. Mga kababayan, kakasuri lang natin ang mekanismo kung paano nakakapekto ang mani sa type 2 diabetes. Ngayon, atin namang palawakin ang ating pananaw upang makita ang mga komprehensibong benepisyo na dalangang maliit na butil na ito. Dahil ang mani ay hindi lamang nakakatulong na patatagin ang blood sugar kundi sumusuporta rin sa iba pang aspetong kalusugan na lalong mahalaga para sa mamay diabetes. Ang pinakamalinaw na benepisyo ay ang pangmatagalang pagpapatatang blood sugar. Kapag ang mani ay ginagamit ng tama, ang protina, fiber, at malusog na taba nito ay nakakatulong na mapabagal ang proseso ng panunaw at pagsipsip ng asukal. Ito ay hindi lamang nakakatulong na limitahan ang biglaang pagtaas na blood sugar pagkatapos kumain kundi pinapanatili rin ang blood sugar index na matatak sa buong araw. Maraming pasyente ang nabahagi na pagkatapos ang patuloy na pagkain ng mani sa loob ng ilang panahon, mas kakaunti ang kanilang nararanasang panlalabong ng paningin, pagkapagod, o panginginig dahil sa pabago-bagong blood sugar. Ito ay isang napakahalagang salik dahil ang pagpapatata ng blood sugar ang susi sa pagbabawas ng panganib ng komplikasyon sa diabetes. Nakdudulot din ang mani ng malaking benepisyo sa pagkontrol ng timbang. Ang nga may type 2 diabetes ay kadalasang nahihirapan sa pagpapanatiling malusog na timbang dahil ang labis na timbang ay isa sa mga sanhingang insulin resistance. Kapag kumakain ng mani, dahil sa dami ng protina at mabuting taba, mas matagal kang makakaramdam ng kabusugan. Ito ay nakakatulong na limitahan ang pagnanais, na merienda at maiwasan ang pagkonsumo ng sobrang carbohydrates o pagkaing may asukal. Ipinapakita nga maraming paaral na nga taong regular na kumakain ng mani o iba pang butil ay may tendensiyang mas mahusay na makontrol ang kanilang timbang at mas kakaunti ang pagkakaroon ng abdominal obesity. Ang pagbabaang timbang at pagpapanatili ng matata na timbang sa tulong ng mani ay isang didirektang ngunit napakabisang paraan upang makontrol ang sakit. Isa pang mahalagang benepisyo na dala ng mani para sa mga may diabetes ay ang proteksyon sa puso. Alam ninyo na ang mga pasyenteng may diabetes ay may mataas na panganib na makaroon ng sakit sa puso, atherosclerosis at stroke. Ito ay dahil sa matagal na mataas na blood sugar na nadudulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo kasama pa ang karaniwang dyslipidemia. Ang mani na may malaking halaga ng monounsaturated at polyunsaturated fats lalo na ang oleic acid ay may kakayahang bawasan ang bad cholesterol at dagdagan ang good cholesterol. Dahil dito, ang mga daluyan nega dugo ay protektado, mas madaling dumadaloy ang dugo at mas malusog ang puso. Ipinakita ngang pag-aral ng Philippine Heart Center na ang mataong regular na kumakain ng mani ay may mas mababang panganib ng sakit sa puso kumpara sa mga hindi kumakain. Ito ay napapatunay pa sa halaga ng mani sa pag-iwas sa pinakamapanganib na komplikasyon sa mga pasyenteng may diabetes. Hindi lamang limitado sa puso, nakakatulong din ang mani na mapabuti ang enerhiya at bawasan ang pagkapagod. Ang mga may diabetes ay kadalasang nagrereklamo na madali silang makaramdam ng pagod at kakulangan ng enerhiya dahil hindi
epektibong ginagamit ngang katawan ang asukal. Sa dami ngang protina at mabuting taba, ang mani ay nabibigay ngang matatah na pinamumulan ng enerhiya na nakakatulong sa katawan na gumana ng epektibo sa loob ngang maraming oras. Kapag kumain ng isang dako ng mani sa merienda, mas mararamdaman ninyong mas malakas ang inyong katawan at mas kakaunti ang biglaang pagbaba ng enerhiya. Nag-ambak din ang mani sa pagprotekta sa nervous system at uta. Sa mani ay matatakpuan ang niacin, isang uri ngang B-vitamin na napakahalaga para sa paggana ng uta. Napatunayan na ang niacin ay nakakatulong na bawasan ang panganib ng cognitive decline at Alzheimer's disease. Ito ay isang lalong mahalagang benepisyo dahil ang mataong matagal nang may diabetes ay may mataas na panganib na makaroon mga problema sa memorya at nervous system. Isa pang plus point ay nakakatulong ang mani na maiwasan ang kanser dahil sa nilalaman nitong resveratrol at iba pang makapangyarihang antioxidants. Ang mga compounds na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga selula mula sa free radicals kundi pinipigilan din ang paglaki ng mga abnormal na selula. Para sa mga may diabetes na nahaharap na sa maraming panganib sa kalusugan, ang pagdaragdag ng pagkain na may kakayahang maiwasan ang kanser ay napakahalaga. Higit sa lahat, ang mani ay may epekto sa pagsuporta sa sistema ng panunaw dahil sa maraming fiber nito. Ang isang malusok na sistema ng panunaw ay nangangahulugang mas mahusay na nasisipsip ang nga sustansiya. Kasabay nito, ang nga good bacteria sa bituka ay nag-ambag din sa pag-regulate ng blood sugar. Ang isang malusok na sistema ng panunaw ang pundasyon upang epektibong makontrol ng katawan ang diabetes. Makikita ninyo na sa isang maliit na butil lang, ang mani ay nagdudulot ng komprehensibong benepisyo sa kalusugan ng mamay diabetes. Mula sa pagpapatatak ng blood sugar, pagkontrol ng timbang, pagprotekta sa puso, pagtaas ng enerhiya, pagsuporta sa utak, pag-iwas sa kanser, hanggang sa pagpapabuti ng sistema ng panunaw. Ang pagkakaiba-iba sa epekto na ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang mani na isang regalo na abot kaya ngunit mayaman sa halaga. Gayunpaman, upang ang mani ay tunay na maging isang tagapagligtas para sa kalusugan, kailangan ninyong malaman ang tamang paraan ng paggamit. Dahil kung mali ang pagkain o sobra, mababawasan ang benepisyo at maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na side effects. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ng detalyado ang tamang paraan ng pagkain ng mani upang magdulot ng pinakamataas na epekto para sa mga may diabetes. Bahagi 5. Tamang pagkain ng mani para sa optimal na epekto. Mga kababayan, nakita na natin ang mga kahangahangang benepisyo na dalangang mani para sa mga pasyenteng may diabetes. Ngunit ang mga benepisyong iyon ay tunay na makikita lamang kung ang mani ay ginagamit ng tama. Kung mali ang pagkain, sobra, o kinain ka sa mga nga hindi angkop na pagkain, hindi lamang hindi makakatulong ang mani sa kalusugan kundi maaring lalong maging komplikado ang sitwasyon ng diabetes. Sa makatuwid, ang pag-arangang tamang paraan ng pagkain ng mani ay napakahalaga. Una sa lahat, kailangan nating pausapan ang dami ng mani na dapat kainin sa isang araw. Inirekomenda nga pag-aral sa nutrisyon na ang isang matanda ay dapat kumain lamang ng humigit kumulang 30 hanggang 50 gramo ng mani bawat araw, katumbas ng isang dakot. Ito ay sapat na dami upang magbigay ng protina, mabuting taba, fiber, at iba pang mahahalagang sustansiya nang hindi nagdudulot ng sobrang enerhiya. Kung kumain ng sobra, ang katawan ay maaring kumuha ng napakaraming kalorya na magdudulot ng pagtaas ng timbang, isang malaking panganib para sa type 2 diabetes. Kaya, ang mahalagang prinsipyo ay kumain lamang ng sapat, hindi dapat sobra. Tungkol sa oras ng pagkain, ang mani ay maring gamitin ng flexible sa buong araw, ngunit pinaka-epektibo ito kapag kinain bilang merienda sa umaga o hapon. Kapag kumain ng mani sa merienda, makakaramdam ang katawan ng kabusugan sa mahabang panahon. Dahil dito,
Mas kakaunti ang kakainin na carbohydrates sa panggunahing pagkain na nakakatulong na mas mahusay na makontrol ang blood sugar. Mayroon ding ilang tao na may ugali na magwiwisi ng giniling na pritong manisa magkapakain tulad ng lugaw, salad, o pinakuluang gulay, nakakapagpataas itong lasa at nagdadagdag ng sustansiya. Ito ay isang matalinong paraan ng paggamit na nakakatulong na gawing malusog na pagkain ang mapamilyar na putahe. Ang isa pang mahalagang salik ay ang pahahandang ng mani. Marami ang kumakaingang inihaw na mani na may asin o pritong mani. Gayunpaman, ang labis na asin ay magpapataas ng panganib ng alta presyon. Samantala, ang paulit-ulit na pagprito sa mantika ay magdudulot ng transfat na nakakapinsala sa puso. Sa makatuwid, para sa mga may diabetes, pinakamainam na kumain ng inihaw na mani ng walang asin o pinakuluang mani. Ang inihaw na mani ng walang asin ay nagpapanatili ng masarap na lasa at nililimitahan ang sodium intake sa katawan. Ang pinakuluang mani ay madaling kainin, malambot at ligtas para sa matatanda. Bukod pa rito, ang mani ay maring gilingin upang maging peanut butter ngunit kailangan tanda na pumiling pure peanut butter na walang asukal, langgis at asin. Kailangan ninyong bigyan ng pansin ang pagpapares ng mani sa iba pang uri ng pagkain. Kung kakain lamang ng mani ng mag-isa, maaring hindi pa optimized ang benepisyo. Kapag kinain ang mani kasama ng berde na gulay, whole grains o prutas na mababa ang asukal, mas magiging malinaw ang epekto sa pagpapatata ng blood sugar. Halimbawa, isang mangkok oatmeal lugaw sa umaga na may kaunting giniling, na pritong mani at ilang hiwa ang hino, na saging ay parehong masarap at mayaman sa fiber at nakakatulong na patatagin ang blood sugar. O isang salat ng sariwang gulay na may kamatis, pipino, latuch na may ilang giniling na mani ay isa ring putahe na parehong sariwa at mabuti para sa puso. Bukod pa rito, ang mani ay maaaring gamitin bilang palamuti upang pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng carbohydrates. Halimbawa, kapag kumakain ng kanin, kung magdaragdag kaunting pritong mani o tokwa na niluto kasama ng mani, mas mabagal ang panunaw ng katawan, na iniwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ito ay isang maliit ngunit epektibong tip na maaring ilapat sa mga pagkain ng pamilya. Isang bagay na kailangan bigyan ng espesyal na pansin ay ang paimba ng mani. Kung ang mani ay matagal na nakaimba sa basang kapaligiran, madali itong makaroon ng amag. Ang Aspergillus flavus na ama na karaniwang lumilitaw sa ama na mani ay maaring gumawon ng aflatoxin, isang napakalakas na carcinogen sa atay. Sa makatuwid, dapat na iwasan ang pagkain ng mani na may ameg kahit isang butil lang. Kapag bumibili ng mani, pumili ng sariwa, matatag, maliwanag ang balat, at walang kakaibang amoy. Kung gusto itong imba ng matagal, ilagay ang mani sa isang selyadong lalayan sa tuyo at malamig na lugar. Mayroong ilang tao na may ugali na mag-imbak ng mani sa refrigerator upang mapanatili itong mas matagal. Ito ay ganap na tama. Bukod sa isyung ang amag, kailangan din ninyong bigyan ng pansin ang pagpapanatili ng manipis na balat na nakabalot sa mani. Marami ang may ugali na balatan ang balat na ito dahil iniisip na hindi ito kailangan. Sa katunayan, ang manipis na balat ay naglalaman ng maraming polyphenols at flavonoids na may malakas na antioxidant properties. Ang pagkain ng mani na may balat ay makakatulong sa katawan na makakuha ng mas maraming benepisyo sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa mga selula. Mayroong ilang tao na maring makaalala na ang pagkain ng mani ay makdudulot ang hinit sa katawan. Sa katunayan, kung kinain ng tama at ipinares, sa berde na gulay, at malamig na prutas, hindi ito dapat ipag-alala. Sa kabaliktaran, ang pagkain ng sobrang pritong mani na may asin o mani na pinirito, sa mantika ang sanhi ng pag-init ng katawan, madaling makaroon ng pimples at nakakaapekto sa panunaw, kaya
Ang tamang pagkain at balanseng, dieta ang susi. Kailangan din ninyong tandaan na ang mani ay hindi isang himala na maaring palitan ang gamot. Ang mani ay gumaganap lamang bilang isang suporta upang mas mahusay na makontrol ng katawan ang blood sugar at mabawasan ang panganib ng komplikasyon. Sa makatuwid, habang ginagamit ang mani, kailangan pa ring sundin ng pasyente ang plano ng paggamot ng doktor, kasama ang malusog na dieta, regular na ehersisyo, at regular na pagsubaybay sa blood sugar. Upang mas madaling maunawaan, ibibigay ko ang isang sample meal plan para sa mga may diabetes na gumagamit ng mani ng tama sa isang araw. Sa umaga, maari kayong kumain ng oatmeal lugaw, magdagdag ng kaunting giniling na pritong mani at ilang hiwangang hino na saging. Sa tanghali, brown rice na kinakain kasama ngang pinakuluang gulay na may wiwisik na pritong mani. Sa hapon, maari kayong uminom ng isang baso ng walang asukal na soy milk at isang dakot ng pinakuluang mani. Sa gabi, sa halip na kumain ng sobrang karbohidrates, maari kayong kumain ng salad ng berde na gulay na may mani at isang piraso ng isda na inihaw. Ang meal plan na ito ay parehong masarap, kumpleto sa nutrisyon, at nakakatulong na epektibong makontrol ang blood sugar. Kaya, kapaalam ang tamang paraan ng pagkain, ang mani ay tunay na nagiging isang mabisang katuwang sa pagkontrol ng diabetes. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang mga side effects at kung sino ang dapat maging maingat sa pagkain ng mani upang mas ligtas at epektibo ninyo itong mailapat. Bahagi 6. Mga epekto at sino ang dapat mag-ingat sa mani? Mga kababayan, anumang uri ng pagkain, gaano man ito kapaki-pakinabang, ay may mga potensyal na panganib kung mali ang paggamit o kung ginamit sa hindi angkop na individual, ganon din sa mani. Bagamat nagdudulot ito ng maraming benepisyo sa mga may diabetes, mayroon pa ring ilang kaso na kailangan ng pag-ingat o paglimita sa pagkain upang maiwasan ang hindi kanais-nais na epekto. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang allergy. Ang mani ay isa sa mga butil na may pinakamataas na potensyal na madulot ng allergy. Para sa mga may allergy sa mani, kahit isang napakalit na dami ay maaring magdulot ng matinding reaksyon tulad ng pangangati, hirap sa paghinga, pamamagang labi, at maging anaphylactic shock na mapangganib sa buhay. Sa makatuwad, kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay may kasaysayan ng allergy sa mani, huwag na huwag subukang kumain muli, kahit isang butil lang. Kung hindi pa nakakakain ng mani noon, kapag nais ninyong isama ito sa inyong dieta, dapat magsimula sa napakalit na dami upang masubaybayan ang reaksyon ng katawan. Isa pang problema ay ang panganib ng pagtaas ng timbang. Tulad ng naunang pinag-usapan, ang mani ay mayaman sa protina at malusog na taba ngunit naglalaman din ng medyo mataas na kalorya. Ang 100 gramo ng mani ay maaring magbigay ng higit sa 500 kalorya, na katumbas ng enerhiya ng isang pangunahing pagkain. Kung kumain ng sobrang mani habang hindi binabawasan ang dami ng ibang pagkain, makakaroon ng labis na enerhiya ang katawan na magdudulot ng pagtaas ng timbang, isang malaking panganib para sa type 2 diabetes. Sa makatuwid, ang ginintuang panuntunan ay kumain lamang ng sapat, humigit kumulang 30 hanggang 50 gramo bawat araw. Hindi dapat lumampas sa bilang na ito. Hindi rin angkop ang mani para sa mga taong may sakit sa atay. Kung hindi tama ang pag-imba ng mani, madaling lumitaw ang amak na Aspergillus flavus na gumagawa ng aflatoxin. Ito ay isang substansya na direktang nakakapinsala sa atay na nagpapataas ng panganib ng kanser sa atay. Para sa mga taong may sakit sa atay o mahina ang atay, mas mapanganib ang pagkain ng ama na mani. Kaya, ang mga may problema sa atay ay kailangan bigyan ng espesyal na pansin sa pagpili ng mani, gumamit lamang ng sariwa, tuyo, at iwasan ang amak na mani. Bukod pa rito, ang mataong may gout ay dapat ding limitahan ang mani. Bagamat ang mani ay hindi naglalaman ng maraming purines tulad ng pulang karne o seafood, mayroon pa rin itong tiyak na dami. Kapag kumain ng sobra,
maring tumas ang uric acid na nagpapalala sa gout. Ang gana sa acute stage ng gout, ibig sabihin ay namumula, namamagang kasukasuan na masakit, ay pinakamainam na ganap na iwasan ang mani. Isa pang grupo na dapat bigyan ng pansin ay ang maliliit na bata. Hindi pa ganap na develop ang digestive system ng bata at madali silang masakal kapag kumakain ng buong mani. Kaya, kung nais pakainin ang mga batang mani, dapat itong gilingin ng pino o gawing pure peanut butter. Ngunit kailangan tiyakin na walang allergy ang bata. Bukod pa rito, ang pagkain ng inihaw na mani na may asin o mani na may pampalasa ay maring makasama sa mga taong may alta presyon. Ang asin sa malat na mani ay magpapatas nga pasanin sa puso na madali nang masira sa may diabetes. Sa makatuwid, kung ang mani ay ginagamit upang suportahan ang kalusugan, pinakamainam na pumili ngang pinakuluang mani o inihaw na mani ng walang asin. Panghuli, kailangan ninyong tandaan na ang mani, gaano man ito kabuti, ay hindi kayang ganap na palitan ang gamot o isang maluso na pamumuhay. Ang ilang tao, matapos marinig na maganda ang mani para sa diabetes, ay kumakain ng napakarami sa pag-asang hindi na kailangan ng gamot, ngunit ang resulta ay patuloy na mataas ang blood sugar at lumitaw pa nga ang mga komplikasyon. Ang mani ay dapat lamang ituring bilang bahagi ng isang balanseng dieta, kasama ang berde na gulay, whole grains, isda, at lean meat, kaya makikita na ang mani ay parehong isang mahalagang regalo at isang pagkain na nangangailangan ng pag-ingat. Kung tama ang pagkain, mabuti ito. Ngunit kung mali ang pagkain o ginamit sa mga hindi angkop na individual, makdudulot ito ngang pinsala. Pagkatapos nito, ikukumpara ko ang mani sa iba pang butil upang makaroon kayo ng mas komprehensibong pagtingin. Upang makapili kayo ng pinakaangkop na pagkain para sa inyo. Bahagi 7. Mani kumpara sa iba pang butil. Mga kababayan, kapag binabanggit ang mga butil na mabuti para sa kalusugan, kadalasan nating naririnig ang tungkol sa almonds, walnuts, cashews, macadamia nuts o chia seeds. Ang lahat ng ito ay mapakain na malawakang ipinopromote at kadalasang tinatawag na superfoods. Ngunit may isang katotohanan na ang mani, na napakasimple at mura, ay may nutritional value na hindi man lang nalalayo sa kanila at sa ilang aspeto mas mataas pa. Una, tingnan natin ang protein content. Habang ang almonds at walnuts ay naglalaman ng humigit kumulang 20 gramo ng protina sa bawat 100 gramo ng butil, ang mani ay nagbibigay ng higit sa 25 gramo. Nangangahulugan ito na sa kakayahang magdagdag ng plant-based protein, ang mani ay hindi man lang bumababa sa kanila at mas mataas pa sa maraming iba pang mamahaling butil. Para sa mga may diabetes, ang protina ay isang mahalagang sali na nakakatulong na patatagin ang blood sugar at magdulot ng pakiramdam ng kabusugan sa mahabang panahon. Sa makatuwid, ang mani ay malinaw na isang pagpipilian na karapat-dapat isaalang-alang. Tungkol sa taba, ang walnuts ay kadalasang pinupuri dahil sa dami ng omega 3. Totoo ito, ngunit ang mani ay mayaman sa oleic acid, isang uri ng monounsaturated fatty acid na may espesyal na epekto sa pagprotekta sa puso at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Kapag ikinumpara ng pangkalahatan, ang mani at iba pang butil ay nabibigay ng pinamumulan ng mabuting taba. Makaiba lang sila sa proporsyon ng bawat uri ng fatty acid. Ang mahalaga ay ang mani, almonds, at walnuts ay nakakatulong na bawasan ang bad cholesterol at dagdagan ang good cholesterol. Tungkol sa fiber, yalo yan na lamangan ang almonds na may humigit kumulang 12 gramo bawat 100 gramo, habang ang mani ay may humigit kumulang 8 gramo. Gayunpaman, sapat pa rin ang bilang na ito upang suportahan ang panunaw at pabagalin ang pagsipsip ng asukal na naambak sa pagkontrol ng diabetes. Kapag ipinares ang mani sa berde na gulay at whole grains, mas magiging malinaw ang epekto sa pagpapatatak ng blood sugar. Kung pag-usapan ang antioxidants, ang walnuts at almonds
ay madalas na binabanggit dahil sa dami ng polyphenols. Ngunit kakaunti ang nakakalam na sa manipis na balat ng mani ay mayroon ding napakataas na polyphenol content. Kasama ang resveratrol, isang kilalang compound sa red grapes. Ang substansyang ito ay may anti-inflammatory effect, nagpoprotekta sa mga selula, nagbabawas ng panganib ng cancer at komplikasyon sa diabetes. Ipinapakita nito na ang mani ay hindi bumababa dahil lamang sa napakapamilyar nito kaya't marami ang hindi nagbibigay pansin sa halaga nito. Isang malaking pagkakaiba ay ang presyo. Ang almonds, walnuts, macadamia nuts ay kadalasang may mataas na presyo. Hindi lahat ng pamilya ay may kakayahang gamitin ang ito ng regula. Samantala, ang mani ay mura at madaling bilhin sa anumang palengke o supermarket. Ito ang dahilan kung bakit ang mani ay isang angkop na pagpipilian para sa nakararami. Lalo na para sa mga pasyenteng may diabetes na kailangan panatilihin ang isang pangmatagalang dieta. Ang isang pagkain na parehong mabuti at mura at madaling makuha ay tiyak na magdudulot ng mas matagal na benepisyo kaysa sa mga butil na paminsan-minsan lang mabibili. Masasabing ang mani ay ang superfood ng masa. Hindi ito kasing glamorous ng almonds o walnuts, ngunit tahimik itong nagbibigay ng mahalagang sustansya at praktikal na epekto. Ang paghahambing na ito ay hindi upang bawasan ang halaga ng ibang butil kundi upang ipakita sa inyo na sa sariling kusina ninyo, mayroon na tayong isang napakahalagang butil na hindi na kailangan pang hanapin sa malayo. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang aktual na resulta kapag ang isang pasyenteng may diabetes ay kumain ng mani ng tama sa loop NA sa tubuan. Ito ay isang napakainaasahang bahagi dahil malinaw ninyong makikita ang mga tiyak na pagbabago na maaring dalhin ng simpleng butil na ito. Bahagi 8, resulta pagkatapos ang isang buwan, ang tamang pagkain ng mani. Mga kababayan, marahil marami ang magtatanong kung gaano katagal bago makita ang kapansin-pansing epekto kung regular na kakain ng mani. Sa katunayan, walang isang numero para sa lahat dahil magkakaiba ang body type, dieta, antas ng sakit, at pamumuhay ng bawat isa. Gayunpaman, maraming pag-aral at maging ang aktwal na karanasan ng pasyente ay nagpapakita na sa pagtitiyaga sa tamang pagkain ng mani sa loob lamang ng sa tubuan, ang katawan ay nagsisimulang mapakita ng positibong pagbabago. Ang pinakamadaling makitang pagbabago ay ang mas matatah na blood sugar index. Madalas ibinabahagi ng mga pasyente na dati ay mataas at pabago-bago ang kanilang blood sugar pagkatapos kumain. May mga araw na biglang mataas, may mga araw na masyadong mababa na nagdudulot ng pagkapagod. Ngunit matapos isama ang mani sa pang-araw-araw na dieta, kapansin-pansing bumaba ang mga biglang pagtaas ng blood sugar na ito. Hindi na biglang tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain kundi nananatiling matatek at balance. Ito ay isang mahalagang tanda dahil ang pagpapatatek na ito ang susi upang maiwasan ang komplikasyon sa diabetes. Bukod sa blood sugar, marami rin ang nakakapansin na mas mahusay na nakokontrol ang kanilang timbang. Ang pagkain ng mani bilang merienda ay nakakatulong sa kanila na makaramdam ng kabusugan ng matagal. Kaya't nababawasan ang pagmerienda, pinipigilan ang matatamis, kandi, at mga pritong pagkain. Sa loob lamang ng 1 buwan, marami ang nakabawas ng 1 hanggang 2 kilo at mas lumiit ang baywang. Para sa mga pasyenteng may diabetes, ang pagbabangang taba sa tiyan ay napakahalaga dahil ito ay direktang nagpapabuti sa insulin sensitivity at binabawasan ang insulin resistance. Hindi lamang iyan, pagkatapos ng 1 buwan ng regular na pagkain ng mani, mas nararamdaman din ng katawan ng mas maraming enerhiya. Sa halip na madalas mapagod at tamarin, ang pasyente ay nakakaramdam ng pagiging gising, malakas, at mas kakaunti ang biglang gutom. Ito ay dahil ang mani ay nabibigay nga matata na pinamumulan na enerhiya mula sa protina at mabuting taba na nakakatulong sa katawan
na mapanatili ang paggana sa loob ngang maraming oras. Ibinahagi din nilang pasyente na mas nagiging malalim ang kanilang tulog at mas kakaunti ang pagising sa hating gabi dahil sa gutom o pagkauhaw. Kapag ang katawan ay hindi na nakikipaglaban sa pabago-bagong blood sugar, natural na bumubuti ang tulog. Ang mas mahusay na pagtulog ay nangangahulugang mas malusog na immune system, mas relax na isip, at mas mahusay na kontrol sa blood sugar. Higit sa lahat, napatunayan din clinical studies ang pagiging epektibo nito. Isang pag-aral sa Philippine Heart Center, Manila, ay napakita na ang mga pasyenteng may type 2 diabetes na kumain ng humigit kumulang 50 gramo ngang mani bawat araw sa loob ngang 12 linggo ay nakaroon ngang kapansin-pansing pagbaba sa kanilang HbA1c. Ang HbA1c ay isang index na sumasalamin sa average na antas ng blood sugar sa loob ng 3 buwan. Sa makatuwid, pagkatapos ang isang buwan ang paglalapad, ang pasyente ay maaring maksimulang makita ang pagpapabuti ang index na ito na senyales ang mas mahusay na kontrol sa blood sugar. Ang mahalagang diin ay ang mani ay hindi isang himala na ganap na makapagpapagaling ng diabetes. Hindi nito papalitan ang gamot, ngunit ito ay isang mabisang katuwang sa pagkontrol ng sakit. Kung ang pasyente ay umasa lamang sa gamot at pinabayaan ang dieta, limitado ang epekto. Ngunit kapag ipinares ang mani at iba pang malusog na pagkain kasama ng isang siyentipikong pamumuhay, ang pangkalahatang epekto ay magiging napakalinaw. Maari ninyong isipin na sa loob lamang ngang sa tubuan, ang katawan ay nagsisimula ng isang magandang simula sa pagpapatatak ng blood sugar, pagbabangang timbang, pagtaas ng enerhiya, at mas mahusay na pagtulog. Kung magpapatuloy sa loob ng maraming buwan, mas malaki pa ang magiging benepisyo na makakatulong na mabawasan ang panganib ng cardiovascular complications, protektahan ang bato, mata, at nervous system. Pagkatapos nito, susumahin ko ang nga kahangahangang halaga ng mani at magbibigay ng ilang mensahe upang makaroon kayo ng mas maraming motivasyon sa inyong paglalakbay sa pagkontrol ng diabetes. Bahagi 9. Conclusion at mensahe ni Dr. Santos. Mga kababayan, makasama nating sinuri ang isang mahabang paglalakbay upang matuklasan ang halaga ng mani para sa type 2 diabetes. Mula sa pag-unawa sa ugat ng sakit, mga mapanganib na komplikasyon, hanggang sa pagsusuri ng nutritional components ng mani, ang mekanismo ngang epekto nito at ang mga komprehensibong benepisyo na dala nito. Natutunan din natin ang tamang paraan nga pakain ngang mani para sa optimal na epekto at kung sino ang dapat maging maingat. Lahat ng kaalamang ito ay naglalayong patunayan na ang mani, bagamat simple, ay maaring maging isang maaasahang kasama sa paglalakbay sa pagkontrol ng diabetes. Ang mahalagang bagay na nais kong idiin muli ay ang mani ay hindi isang himala na kayang pagalingin ang diabetes sa loob lamang ng isang buwan. Hindi nito papalitan ang gamot at hindi rin nito papalitan ang isang siyentipikong pamumuhay. Ngunit ang mani ay isang natural, ligtas, mura, at madaling gamiting solusyon na nakakatulong sa pasyente na bawasan ang pasanin at mapabuti ang kalidad ng buhay. Kapag ginamit ng tama, sinusuportahan ng mani ang pagpapatatan ng blood sugar, pagkontrol ng timbang, pagprotekta sa puso, pagpapabuti ng tulog, at pagtaas ng enerhiya. Ito ay mga napakahalagang salik upang ang pasyente ay mamuhay ng malusog, payapa, at limitado ang komplikasyon. Maari ninyong makita na kung minsan, ang mamahalagang bagay ay hindi matatakpuan sa malayo o mamahaling bagay kundi naroroon sa ating pamilyar na kusina. Isang maliit na dakot ng mani bawat araw, patuloy na ginagamit ng regula, kasama ang balanseng dieta at malusog na pamumuhay, ay maring madulot ng malaking pagbabago. Ibinibigay din nito sa atin ang isang mahalagang aral na sa paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan. Ang pagtitiyaga at pagiging regular ang susi upang makamit ang matatak na resulta. Nais ko ring ipadala ang mensahe sa inyo na anuman ang inyong edad o anuman ang yugto ng inyong diabetes,
palagi tayong may pagkakataong mapabuti ang kalusugan. Huwag maging masyadong pesimista o isipin na kailangan ninyong mamuhay habang buhay na umaasa sa gamot, sa pagbabago lamang ng ugali sa pagkain, tamang ehersisyo, pagpapanatiling ang positibong pananaw, at pagtitiyaga, unti-unting tutugon ang katawan sa pamamagitan ng positibong resulta. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan upang sila rin ay makaroon nga karagdagang kaalaman sa pangangalaga sa kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang samahan kami at maging updated sa maraming bagong at kapakipakinabang na impormasyon sa medisina araw-araw. Inaasam ko rin na makatanggap ng inyong nga komento sa comment section. Kung sinubukan na ninyong regular na kumain ng mani at nakita ang epekto, mangyaring ibahagi ang inyong karanasan para sa lahat. Sa huli, nais kong hilingin sa inyong lahat ang patuloy na kalusugan, kapayapaan, at sapat na pagtitiyaga upang samahan ang mga mabuting ugali. Ang diabetes ay hindi na isang dead end kundi isang hamon lamang upang matutunan natin kung paano mamuhay ng siyentipiko at mas mahalin ang ating katawan. Salamat sa inyong pakikinig.